Balikan natin ang kaso ng 14 na taong gulang na dalagitang nakaranas ng pananakit sa kamay mismo ng kanyang tiyuhin. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay, nalaman namin na nakarating na si Kimberly sa bahay ng isang concerned citizen. Agad siyang dinala sa tanggapan ng barangay. Dito, kinuna siya ng testimonya ng isang social worker. Patingin niya. Kwento niya, nagsimula ang pananakit sa kanya ng tiyuhin na kinilalang si Manolito Mariano noong 10 taong gulang pa lamang siya. Nung time po na nagsimula nung grade 4 po ako. Kasi po yung time na umalis po ako, pumunta po ako sa klase ko, tapos hindi po ako nakapagpaalam sa lola ko. Tapos kinagabihan po, natutulog na po kami. Bigla pong pumunta tito ko, lasing po. Tapos pinalo po ako ng kahoy sa katawan. Doon po ako nagising pero hindi ko po namalayan. Parang po tulog yung diwa ko pero gising yung mata ko. Kinabukasan po nagulat na lang ako. Puro pasana po katawan ko. Ang pananakit ng tiyuhin, hindi lang daw minsan nangyari. Nag-ulit-ulit na po yun nung simulat po na tinatawag na po siya ng lola ko. Pag di na po ko kayang disiplinahin, doon na po siya sa tito ko dumadiretso. Mula noon, takot na raw ang nararamdaman ni Kimberly tuwing makikita ang tiyo Manolito niya. Parang trauma na po. Yung kada hawak lang po ng pamalo, natataas ko na po agad kamay ko. Kasi po parang yung hampas po sa akin, hindi ko kinakaya. Kasi po minsan pinapalo po sa akin kahoy. Pagka hawak na po ng kahoy, sa sobrang inis niya, dinali niya na po yung tenga ko. Natamaan po yung tenga ko. Tapos parang dumaplis din po sa may ulo. Kaya pagkatapos po nung pagkapalo sa akin sa tenga, lagi na po ako nahihilo. Parang hindi ko na po kinakaya yung hilo ng nag-aano sa akin. Base po doon sa salaysay ng bata, sinaktan siya ng kanyang tiyuhin kapag sumagot-sagot po sa lola. Kaya pumunta po siya kay concerned citizen. Last Saturday po, doon siya sinaktan. And then ngayon lang po, nakarating sa barangay yung problem, kaya ngayon lang po namin siya na-assist. Nang gabing iyon, dinala muna ng social worker sa bahay ng kanyang tiyakin si Kimberly. May 7, ipinatawag ng barangay si Manolito. Sumama rin ang lola ng dalagita. Aminado naman daw si Manolito na nasasaktan niya ang pamangkin. Paano po yung way ng pagpalo? Pinalo ko po siya sa binti eh. Pinalo ko yan, alam niya. Ewan ko kanino mga pinagsusumbong. May lumalabas yung masakit daw ulo niya, pinalo raw sa ulo. Sa tenga daw po. Tenga. Sinampal ko po siya dahil sinasagot niya yung lola niya. Pinalo niyo po sa binti. Ito po ba yun? Kasi may pasa po kami. Pinalo ko po talaga yan. So talagang ito Apo. po dahil sa pagpalo niyo. Opo, pinalo ko po talaga yan. Ilang sandali pa, tumawag mula sa Kuwait ang ina ni Kimberly na si Rowena. Ma'am Rowena? Anong plano mo kay Boy? Kaya mong tanggapin na gano'n ang kapatid mo? Makikita mo na sa kulungan? Kaya kong tanggapin. Siguro po yan ang nakaraan. Magbago yung isip ko. Dahil hindi ako kasing walang hiyanin ng tao yan. Marunong pa rin ako. Pero naman Tuloy ah. nararamdaman bilang kapatid niya. Ano sinabi niya sa akin? Kaya wala naman na itutulong sa'yo. Ano ba at sumbong mo ang mga pinagsasasabi mo dyan? Bakit ganyan ang galit mo sa atin? Nakausap din ni Rowena ang kapatid na si Manolito. Oh, hello. Ikaw na nagsabi, di ba? Pare-parehas tayo may pagkakamali. Ngayon, ang naging mali ko, minahal ko yung mga anak mo. Nasasaktan ko yan bilang disiplina sa kanila. Ewan ko bakit masyado yung binibig issue. Ayaw ninyong nakakanti yung anak ninyo. Ikaw ang lumagay dito sa katayuan ngayon kung ikaw ang nandito. Di ba't lagi mo nakahagupit yung mga anak mo? Paano na kung wala ako? Yung nanay natin, minumura-mura lang nila. Sinasagot-sagot na lang nila. Buti nga, nandito pa ako eh. Kaya sabi ko sa kanila, habang buhay ang lola nyo, mahalin nyo. Hindi habang panahon, nandyan niya. Pag kayang biglang namatay, lahat kayo mananagot sa akin. Wait, disiplina. Oh, Rowena, alam mo, di ba? Rowena. Marami kong naitulong sa lahat, sa ating lahat. Pero huwag mo sabihin sa akin na napakawalang hiya ko. Di ba? May mga batas na nangangalaga
sa karapatan ng mga menor de edad. Ang pananakit sa mga bata ay paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa akin, masasabi ko lang naman doon, karapatan niya talaga yung bilang ina. Kasi sa akin naman, sana yung side ko, naintindihan niya rin eh. Unang-una, yung mga bata na yun, sa akin lumaki yun eh. Maliliit pa yung mga yan, ako naging ama. Siyempre, para sa akin, sakit eh. Tapos ngayon, lalo nang nakikita ko silang lumaki na nagiging salbahe. Tapos nanay ko pa yung ginaganon. Maraming beses niya na kasing ginawa. Ngayon ang sabi ko sa nanay ko, ay pabayaan mo muna. Total kung ano gusto niya eh. Pagkayang ka ako nagkamali, matututo yan. Kung magsasampa po siya ng kaso, dadaan po siya sa violation po ng RA 7610 dahil sa pananakit. Kaya lang po, hindi na po siya magiging direct filing dahil nung Saturday po nangyari yon. Pwede po regular filing po. Sa pamamagitan ng ating programa, mga kapuso, namagitan ang barangay at naging matagumpay ang paghaharap ng magkabilang panig. Sa pinakahuling impormasyon na ating nakalap, nagpasya na ang tiyuhin ng mga bata, pati na ang kanilang lola, na lisanin ng bahay. Sa mga sandaling ito, masasabi nating nasa mabuting lagay na ang mga bata. Nito lamang Martes, binisita namin sina Kimberly. Nangako rin ang social worker na titignan ang kalagayan ng mga bata. Ano kung mensahe nyo sa kanila? Kung sa miss sir, talaga naman po namimiss ko naman po talaga. Tsaka actually naman sir, araw-araw, minuminuto, nakakausap ko naman po yung mga anak ko. Lagi ko naman po sila natatawagan.